Okay, good evening mga boss. Ito yung bendo natin na mini PC based, centralized tapos auto select. Ito din yung reason kung bakit nire-recommend ko talaga yung software na Wi-Fi 5. Kasi napakadaling i-set up at napakaganda ng kanilang mga sub-bendo sets. So sa sa mini PC setup ng Wi-Fi 5, madali mong gagawing centralized yung inyong piso Wi-Fi. So, ang maganda dito is centralized na nga siya, auto-select pa. And dumadaan yung internet mo dito sa gigabit na TP-Link Smart Switch. Kaya hindi siya mababottleneck. So, hindi ko na masyadong patatagalin. I-explain ko muna lahat ng parts na nakasama sa set. So, syempre, first yung mini PC. So, ang gamit ko dito is quad-core na 5070. Tapos, meron siyang 8GB RAM. And upgradable to 16GB. Pag dinagdagan mo pa siya ng isang RAM stick. Kasi 8GB, one RAM stick lang itong nilagay ko. So, ito kasi yung request ng client natin, 8GB RAM. So, ang set na gusto niya is meron tatlong bendo, tatlong iba't ibang area. Ang plano actually is gagamitan ng fiber using media converter. Diba? Ang media converter naman is from Ethernet, gagawin niyang fiber, tapos pagdating doon sa kabilang, sa receiver end, gagawin ulit media converter. So basically, wala akong media converter ngayon, pero ipipresent ko siya as, kunwari, mahabang LAN cable lang. So similar din naman, ang media converter, parang mahabang LAN cable lang man yan. So meron akong sample dito actually. Okay, ito yung sa likod ng 3D printer, makita nyo dyan. So galing sa LAN cable, gagawin niyang fiber. Tapos doon sa kabila, meron din isa pang ganito na type B. Ito kasi type A. So pagdating doon sa kabila, after I think ito is 2 km, hindi, 1 km lang pala. Ito 1 km ata ito kalayo. Doon sa kanila, meron ganitong type B. Galing naman sa fiber, gagawin, ang output naman is LAN cable. So basically, parang LAN cable lang siya na mahaba yung setup niya. Wala ka kasing i-configure dyan eh. Parang i-connect mo lang. So, ginawa mo is para matapon mo ng malayo. Kasi ang LAN cable, hindi naman ganun kalayo yung range niyan. Kasi magkakaroon siya ng maraming losses. So, para itapon mo siya ng malayo, lalagyan mo ng media converter para maging fiber siya. Okay, kukonvert niya kaya tinawag na media converter. So, ito yung setup natin, boss. Dito mo ilalagay sa port 1 yung internet source. Okay. Ito yung kailangan natin kapag medyo mas maraming bendo yung gusto niya. Ito kasi tatlo lang yung gusto niya, di ba? Tatlong bendo lang. So, okay na yung 5 ports na smart switch. So gigabit ito lahat ng ports, so wala tayong bottleneck sa speed. Dito naman sa port number 1, dito may ilalagay ang iyong controller, which is in this case is 8GB RAM na gigabit RAM na mini PC. Ito naman yung VLAN 22. Okay? Nilagay ko siya sa isang AP. So ito yung gamit ko, boss. Hindi ako gumamit ng 5v5 kasi hindi ko naman kailangan ng VLAN. Kasi di ba may VLAN na kasi dito eh. So ang sinet up ko, dito ko sinet up yung mga VLAN. Ang kailangan lang natin is AP. So, ito kasi mas mura para hindi kayo mamahalan sa purchase ninyo. Sa akin, no? So, instead na 5v5, mas mura itong isa. So, this is IoT. Pansin mo, pang fiber ito, umilaw yung pula. Pero hindi ko naman siya ginagamit as fiber, fiber ONT. Ginagamit ko siya as AP. Actually, nilagyan ko siya ng pangalan, AP22. Piso Wi-Fi VLAN 22. So, boss, tatanungin lang kita mamaya kung anong Wi-Fi name ang ilalagay ko. Kasi ngayon, generic yung nilagay ko, Piso Wi-Fi VLAN 22 lang. Just for this video. So, ito yung napili ko kasi mura siya. Malayo din naman yung range ng kanyang Wi-Fi. Tapos, dual band din naman siya. Meron siyang 2.4 GHz at meron siyang 5.8 GHz or 5 GHz na band. Tapos, ang lahat ng port ng ganito, boss, is gigabit yan. Meaning 1 Gbps. So, walang bottleneck na mangyayari. Wag na lang pansinin yung pula na nagbi-blink-blink kasi hindi naman ginagamit natin. Hindi naman natin ginagamit yung kanyang fiber. Ginagamit natin siya as AP. So ito yung napili ko, boss, na gamitin sa setup ninyo kasi mura siya. Tsaka yung mga specs niya is na maganda naman. Yung nga lang, second hand ito siya. Okay, binili ko lang sa online. So IoT siya. Dual band, yun ang kinaganda sa kanya, may 5G. Tapos lahat niyang gigabit. Gigabit lahat ng ports. So, dito natin nilagay yung VLAN 22 na port. Kinonfig ko siya VLAN 22. Nilagay ko dito sa AP ko na pinangalan ko siyang AP22. Okay, ang pinangalan ko sa kanya na SSID is Piso Wi-Fi VLAN 22. So, since may 5G to siya, yung 5G niya is Piso Wi-Fi VLAN 22 5G. Okay. Tapos, nakakabit dito yung bendo na ito. Yung sub-bendo.
wired sub bendo nito. So pwede mong i-set up ito. Ito yung main mo. Ito yung sa bahay ninyo. Okay. Tapos sa isa pang port ng smart switch, itong port number 4, nilagay ko siya sa VLAN 23. Okay, kinonfig ko sa VLAN 23. So ito yung padadaanin mo sa MediaCon kung gusto mong mag transfer ng malayo. Okay? Kasi gusto mo mag-centralize tapos iba't ibang area. So ito dito mo padadaanin. So pinadaan ko siya sa medyo mahabang LAN cable, then dito naman. So nilagyan ko siya, ganun pa rin, IoT pa rin, AP23. Yan ang PC Wi-Fi VLAN 23. So again, boss, sabihin mo sa akin anong gusto mong pangalan. Pwedeng pare-pareho yung pangalan, boss, ha. Pwedeng pare-pareho yung pangalan. Yung sa akin lang ngayon, dito sa video ko na to, iniba-ibay ko yung pangalan kasi magkakatabi yung mga AP ko. Okay, magkakatabi. So pag pare-pareho ko yung pangalan yan, mahihilo yung cellphone ko saan siya kukunik. Okay? So pero pag sa inyo, since malayo yung according sa request ninyo sa akin, malayo yung mga area ninyo na lalagyan kasi i-centralize niyo yung buong barangay, pwede nyo pare-parehon yung pangalan kasi pag lumayo ka, mawawala naman din yung signal nung let's say dito, ito yung sa bahay mo, tapos ito sa kabilang ano talaga, 500 meters yung layo. So pagdating doon, hindi mo na masagap ito. Diba? Hindi mo na ito masagap. So, kahit pareho yung pangalan pwede dyan sa setup mo. Sa setup ko hindi, kasi magkakatabi-tabi yung dito. I mean, dito sa video ko, hindi siya pwedeng pareho yung pangalan. So, again, dito naman nakakonect yung itong bendo na ito. Itong sub-bendo na ito ng Wi-Fi 5. Tapos, ganun din. Itong VLAN 24, kasi tatlong bendo lang yung gusto niyo, boss, diba? So, ito lang yung ginamit ko. Kung kailangan natin ng mas maraming bendo, merong ganito na smart switch na 16, merong 32, merong 8. So, ito 5 lang. Ito nilagay ko siya dito. So ito yung AP24. Okay? Is Wi-Fi VLAN 24. Ganun din kasi diyan lang kasi ito yung malapit sa saksakan eh. So ayun. Papunta lang sa AP. By the way, kung gusto niyo maglagay ng outdoor AP, madali lang kasi gigabit yung lahat ng ports na to. Okay? So maggawa ka lang ng AP, let's say mga TP-Link AP110 or 225 or kahit ano, kahit hindi TP-Link, kahit mga Compass, H-Link or kung ano man yung ginagamit mong QLT. I-config mo lang as AP, tapos isaksak mo lang dito. Okay, i-config mo lang siya as AP. Mayroon pa kasi, marami pang ports, so may dalawa pa. So, ganun din doon, pwede kang maglagay ng outdoor AP kung gusto mo. Bali, ang gagawin mo lang dyan is, ikakabit mo lang dyan sa mga indoor na AP na yan. Okay? So, ano yung mga advantage nito? So, again, centralized siya, pero auto-select. Ang meaning ng auto-select is, yung mga customer mo, hindi na kailangan sumilik kung anong bendo sila maghuhulog. Kasi yung iba hindi sanay sa mga manual select. At saka kinaganda sa Wi-Fi 5 na sub, yung sub bendo niya ESP32 type. Yung kanyang LAN type na sub bendo, ito LAN type niya ito, di ba? Ang LAN type niya, mga boss, at saka is parang 2-in-1 yung LAN type niya. Kahit LAN type itong ESP32, kapag natanggal itong LAN cable, nahila, gagana pa rin siya kasi may backup siya na wireless. Kasi di ba may wireless, may Wi-Fi signal man din ng ESP32. So yun yung kinaganda sa sub ng Wi-Fi 5. Parang siya, meron siyang failover. Okay, pag tinanggal mo to, or nahila ito, or naputol yung cable, hindi natin alam nung nangyari, or nasira yung LAN cable, gagana pa rin yan kasi may wireless pa rin siyang connection. Wag mo lang ilalayo. Okay, so ganun din sa mga dalawang ito. Okay, tsaka ito, pair na to. So subukan natin, boss, bago lahat, kasi actually nasubukan ko na. Binidyo ko lang. So, kukunik muna ako sa VLAN 22. So, yung pinangalan ko ganyan, PC Wi-Fi VLAN 22 5G, may VLAN 23, may VLAN 24, ganyan. So, pag may connected na ako kagad, no, kasi may time ako eh. So, again, ang kinaganda dito is na solve niya na din yung randomize map. So, makita mo dito, mayroon akong time 2 hours and 27. So, pag automatic, di ba, nung kumunik ako sa VLAN 22, makita mo kagad dito sa bendo, VLAN 22 kagad. So, pag insert ko niyan, okay, hindi ko na press. Automatic ito yung magbi-blink. Hindi ako pumili, automatic pipili yung machine. Kung saan ka connected, dun niya ilalagay yung ano mo. So, sa ating mga coins ko dito. Ayun, dito pala sa baba ng coin slot. Ayun, 5 peso ko dito, hulugan ko siya. Yan. Yan. Extend natin. Siyempre, mag-extend yung time ko, naging 3 hours siya. So, ngayon, let's say, lakad-lakad ka, napunta ka dito sa VLAN 23 or sa VLAN 24. Unahin natin VLAN 24, kasi dito siya sa taas. So, let's say, dito ka, napunta ka dito sa kabila, gagamit mo pa rin ba yung, pasok tayo sa PC Wi-Fi VLAN 24 5G. Pwede rin sa hindi 5G. So, automatic connected ka pa rin. Diba?
Kasi nasusolve niya na yung randomize map. Makita mo yung time mo, i-refresh ko doon pa rin, tuloy-tuloy lang yung time mo. Or malilipat lang yung time mo pag pumunta ka dito. Tapos mapapansin mo, pag nag-insert coin ka, hindi mo na kailangan pumili. Kung connected ka dito, sa area na to, dyan din yung mag-trigger. So, lugan natin, may kuha ko ng 5 pesos. So, multiple coin slot naman ito. I mean, universal naman ito. So, may 5 pesos tayo. Dagdag na naman siya ng isang oras. Naging 4 hours na siya. So, yun ang kinaganda sa kanya auto-select. So, mga hindi sanay pumili ng bendo. Kasi kapag hindi auto-select, kailangan mong pumili ng bendo dito. Select box, Pero pag auto-select, hindi na. Automatic na. Kung saan ka connect, yun yung bibigyan niya sa yung box. Doon kanya papahulog. So again, lubos-lubosin na natin. Dito na tayo. Punta tayo sa 23. Bilang 23. Yun. So pag pumunta ka dito, again, connected ka kagad kasi nga naalala niya yung MAC address mo or naalala niya yung cellphone mo. So pag refresh natin, automatic yan. Makita mo yung bendo box, bilang 23 kagad na focus ba? Yan. Pag insert mo, ito yung ilaw. Kasi dito ka connected So, itong set is ordered sa atin na gusto niya set na talaga para hindi na siya magkaroon ng problema. Yan. So, yung mga settings like mag-change ng rate and time, okay? Speed per user, yung mga ganyang mga bagay. Separate video na yan. May video din yung mismong Wi-Fi 5 software dyan. So, ito sa akin is binidyo ko lang yung isang product namin na binubuo namin to siya with with setup na. Okay? So, hinihingi namin actually lahat, pati pangalan, anong gusto niyang password, para hindi na siya mag-setup doon, ikakabit-kabit niya na lang. So, kung paano magkabit, tulad ng sabi ko, internet, ito papunta sa iyong access controller, which is this time mini PC. Okay? Recommend ko pag dumami, gawin ng mataas yung RAM, kasi usually dyan talaga yung simultaneous threading natin. Nakadepende. So, DDR4 RAM, kung pwede mga 16 ba, pwede na itong 8, pag tatlong bento. Ito yung bilan na yan, bilan 22, yung box na yan, yung area na yan. Actually, kung maglagay ka ng outdoor AP, automatic bilan 22, yun siya. Di mo na kailangan i-config yung AP Config mo lang siya as AP mode. Huwag mo nang i-config yung bilan niya. Di mo na kailangan i-manual. So, ganun ito, 23, doon. Ito, papunta dito. So, kung magkukonect ka nito, syempre ito, may papunta dito. Yan. So, pwede mong gamitan ng MediaCon kung sakaling malayo. So, ano na siya? Pwede na siyang starter sa community wifi. Pwede mo na siyang gawing starter. So, ang pinakamahalaga lang talaga is ingatan mo ito. So, mas maganda itong central mo na, kumaga, center office mo sa bahay nyo kasi para maingatan mo ito. Okay? So, ito kasi mga to, sa iba't ibang lugar na siya. Okay? Tapos, ito, although land-based yan siya, wag mo masyadong ilayo dito sa indoor. Okay, yung outdoor, pwede mo nang ilayo kahit saan yan. Basta ito, wag mo masyadong ilayo dyan. Kasi para kung matanggal man yung LAN cable, maputol, may mga samang balak, or mahila, or masira mismo yung cable. Minsan nasisira din naman yan Gagana pa rin yan kasi may wireless pa rin siya. Okay, although ngayon, nag-blink-blink siya. Kasi gumagana yung LAN. So, malalaman mo pag hindi na gumagana, hindi na umiilaw to, or isa na lang yung ilaw. So, hindi na mag-blink-blink yung green. Means, gagana pa rin siya via wireless. So, yan ang kinaganda sa Wi-Fi 5. Parang may backup siya. So, yun. I guess that's all. Ganon siya kasimple setup. Ganon kasimple gawin. And, napakadali niyang i-expand. Kung ang order nyo sa amin is marami pang bendo, hindi lang 3. So, syempre, hindi ganito yung gagamitin ko. Yung mas malaki pa dito. Merong 8. Merong 1632. So, yun. Maraming salamat. I-post ko lang yung video, boss. Tapos, i-send ko sa'yo. Hingin ko yung wifi name ninyo. Okay? Maraming salamat.